Una sa lahat, magandang umaga. Isang madamdamin na pagtatagpo ang nangyari sa pagitan ni Jesus at nung lalaking dati bulag at nakakita na. Kaya medyo ramdam ko ang emosyon, tumindig balahibo ko dito banda sa huli nung sila'y nag-usap. Ramdam na ramdam ang emosyon. Ano yung tanong ni Jesus? Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Ano ang sagot ng lalaki? Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa Kanya. Ang sagot ni Jesus, siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo ngayon. At ano yung madamdaming sagot ng lalaki? Sumasampalataya po ako, Panginoon. Nakakaiyak. Ramdam na ramdam ang emosyon. Bakit emosyonal? Kasi first time nila magkita. Pero nanampalataya agad yung lalaki dating bulag. Nagsamba siya agad. Diretso. First time nilang magkita ni Jesus. Kaya nakakaantig. Very emotional. Pero nakakalungkot rin kasi sa kabilang banda, isang mapait na katotohanan din ang nangyari. Na kung sino pa ang dilat na dilat ang mata at halos araw-araw kitang-kita nila si Jesus na gumagawa ng milagro, nangangaral ng salita ng Diyos, gumagawa ng mabuti. Kitang-kita nila si Jesus, mabuting tao. Sila pa ang hindi naniwala. Sino yung grupong yan? Sino yung grupong yan na kontrabida sa buhay ni Jesus? Mga Pariseo. Sila ang mga religious leaders sa panahon ni Jesus. Sila nakitang-kita, dilat na dilat ang mata. Kitang-kita si Kristo na gumagawa ng mabuti. Sila pa ang hindi naniwala. At ramdam natin yan sa Ebanghelyo. Imbis na, ano dapat? Kung may isang taong nagkasakit at napagaling ni Jesus, ano dapat yung reaksyon natin? Natuwa. Uy, praise the Lord! Gumaling ka na! Salamat kay Jesus! Pero ano yung reaksyon ng mga Pariseo? Parang inimbestigahan nila yung lalaki na parang kriminal. Tinanong nila ng tinanong, kinulit ng kinulit. Ayaw talaga nilang maniwala. Sino nagpagaling sa iyo? Jesus po yung pangalan. Hindi galing sa Diyos yan, di ba? Sapagkat hindi siya rumispeto sa araw ng pamamahinga. Grabe, kilala nila si Jesus. Ano kaya ang dahilan? What do you think? What is the bottom line? Ano ang punot dulo ng kanilang galit kay Jesus? Na nakakalungkot, andyan din, andito rin sa mga puso natin hanggang ngayon. What do you think? Ano yung punot dulo ng galit nila kay Jesus? Sa English, it starts with the letter P. Pride. Pride. Kasi nalamangan sila ni Jesus. Sila, alam niyo kasi, itong mga Pariseo, ang feeling nila, sila ang pinakabanal, walang kasalanan. Sila ang pinakamatalino, kaya sila tinawag na mga teachers. Sa kanila, inihabilin ang mga aklat ng mga propeta at mga sugo ni Moises. Kaya feeling righteous, feeling banal. Pero dumating, pumasok sa eksena si Jesus, yung mga followers nila, lumipat na kay Jesus.
Hindi na halos makatulog si Jesus. Hating gabi pa lang, madaling araw pa lang, ang mga tao'y hinahanap na siya upang marinig yung salita, upang mapagaling yung mga sakit. So ano yung epekto ng pride nila? Inggit. Sige, makinig po mga kapwa Katoliko. Tingnan niyo ang krus. Yung pumapasok sa isip natin, pinadala ng Ama ang kaniyang anak sa langit upang mamatay para maipakita ang kaniyang pagmamahal. Totoo naman yan eh. Mahal tayo ng Diyos. Pero sa totoong eksena, in real life, pinako siya sa krus dahil pinatay siya ng sino? Sino yung nagsulsol? Sino yung mastermind? Sino? The same group of people, Pariseo. Dahil sa kanilang inggit na nalamangan sila ni Jesus, isang mahirap na taga-Nazaret lang, lalamangan kami nitong mahirap na taong to, kami na mga bright, kami na mga banal. Kaya nga, pinagalitan nila yung lalaki, di ba? Ano yung sinabi nila sa lalaki? Uy, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? Insecure talaga tong mga Pariseo to. Sila feeling bright eh. Kaya alam nyo, sila ang mastermind. Bakit nangyari to kay Jesus? Sila ang nagsulsol sa mga tao na sumigaw, ipako siya sa krus. Gusto nilang wala na tong kompetisyon nila, kakumpetensya nila, nawala yung kasikatan nila dahil sa Jesus na ito. Papatayin natin to. Paparatangan natin ang mga kasalanan. At nagtagumpay sila. Mga kasalanan na hindi kailanman ginawa ni Jesus, pero guilty siya, nag-guilty siya. Nakakalungkot kasi hindi lang ito tungkol sa mga Pariseo. Tungkol din ito sa atin. Na kung sino pa ang dilat na dilat ang mata, sila pa ang mga 50-50 ang pagsunod kay Kristo. Kaya ako magbibigay ng 4 na tanda na ang isang tao, kahit dilat ang mata, bulag ang puso. 4 indicators. Makinig po, memorize, baka nandyan sa iyo itong isa sa 4 na ito. Number 1, what do you think? Ano ang isang sign or tanda na ang isang tao, kahit dilat ang mata, bulag ang puso? Pag malinaw na nagkasala ka, pero nung tinama ka, kinoreksyonan ka, ayaw mong makinig. Hindi mo tinanggap ang kamalian mo at galit ka pa. Aminin. Sino dito, pag tinatama, imbis na tanggapin ang kamalian, galit? Hi. Shout out. Meron ba? Huwag mong itaas kamay mo. Ako itataas ko kasi guilty ako eh. Tabla tayo eh. It's a tie. Tabla tayo dito eh. Di ba may mga ganon? Malinaw na malinaw. Yung mali mo, tinama ka. Ikaw magalit. Ayaw mong tanggapin dahil pride. Pinanindigan mo na lang yung ego mo, yung pride mo. At mahirap to sa mga naglilingkod, di ba? Mga tatay, mga lectors. Mahirap to eh. Kasi, for example, may isang layman nagkamali. Tapos isang layman, tinama niya yung kasama niya. Brad, nagkamali ka. Totoo naman eh, nagkamali. Pero anong nasa isip nung taong nagkamali? Para kang perpekto. Sino ka, Brad? Para itama ako, Brad. Tabla lang tayo dito, Brad. Parehas lang tayong layman. Pride yan eh. Ayaw mong makinig sa kapwa mo, lingkod o alagad kasi na-trigger ang pride. Di ba? Nangyayari yan. That's number 1.
Bulag tayo. Number 2, what do you think? Ano kaya ang isang tanda, number 2, na bulag sa puso kahit dilat ang mata? Malinaw na malinaw ang sinabi ni Jesus na pag may kaaway, ano dapat? Pag may kaaway, very good, patawarin. Ano pa? Mahalin. Malinaw na malinaw, tama? Pero, pinili mo pa rin yung poot at galit mo at ayaw mong magpatawad. Bulag tayo dyan. Sino ba dito ang pinili pa rin na i-maintain ang poot at galit at ayaw magpatawad? Bulag tayo dyan. Di ba malinaw yun? Forgive your enemies. Love your enemies. Pero nagbubulag-bulagan ka sa sinabi ni Jesus. Number 3, what do you think? Ano kaya? Pangatlong tanda na ang tao'y bulag kahit dilat ang mata. Ang taong malinaw na mas nangangailangan yung iba, mas sila dapat ang iintindihin, pero ikaw, pinaninindigan mo na dapat masunod ang gusto mo, makasarili ka, bulag ka. Ang taong makasarili, selfish, ay taong bulag kahit dilat ang mata. Kasi alam mo naman example, pasensya na sa mga anak, high school, elementary, gusto mo magpabili ng cellphone. Hindi naman importante yung cellphone na yan pero galit na galit ka. Pinagpipilitan mo, ma, pa, bilan mo ako ng cellphone. Sabi ng papa mo, mama mo, naku, wala pa tayong pera, hindi pa sapat yung pera natin para ibili sa cellphone mo. Nagalit ka, nagtampo ka, sumisigaw-sigaw ka, anong tawag doon? Selfish ka, hindi mo inintindi ang magulang mo na hindi pinupulot ang pera. Bulag ka sa katotohanan, walang pera si mama at papa, pero pinilit mo magpabili ng cellphone na luho mo lang yan. Di ba? Anong tawag dyan? Bulag. Selfish people are blind people. Number 4, what do you think? Pang-apat, yung palaging nagsisimba. Malinaw na malinaw, nasa gitna si Jesus, At ano yung mga sinasabi ni Jesus? Huwag kayong mangamba, minamahal kita, pagdating ng problema, andyan ako, tutulungan kita, huwag kayong matakot. Alam na natin yan, di ba? Alam na natin yan, palagi tayong nagsisimba, pero pagdating ng problema, reklamo pa rin. Hello, sino kaya? Nagre-reklamo pa rin, Lord, bakit may problema ako? Lord, bakit may ganito ako? Palagi mo nang naririnig yan na si Kristo'y nandyan sa puso natin pag may problema tayo Pero reklamo ka pa rin, ibig sabihin, bulag ka sa katotohanan iyon. Sige, sa apat, saan kayo? Sa apat, saan tayo? Lahat? All of the above? Diyos ko, sana one lang or two. Diba? Kaya tatapusin ko, may napapansin ako sa amin sa katedral, sa Dipolog, sa Mindanao. Basta Sunday, kahit araw-araw, napapansin ko mga 5, yung mga kulang sa pag-iisip. Ang tanong ko, napapansin niyo ba yun? Bakit sila pumupunta ng simbahan? Bakit sa simbahan sila papunta lahat? Yung mga kulang sa pag-iisip, yung nagmimisa ang pare, tapos may lumapit doon at nagdarasal ng, di ba? May mga ganon, di ba? May mga, yung mga mentally challenged. Bakit sila sa simbahan pumupunta? Alam niyo ang sagot? Actually, sampal sa mukha to sa atin Kasi, mensahe ni Kristo, buti pa, yung mga kulang sa pag-iisip, sila pa ang 100% na nakikinig sa akin ang nagsisimba. Kaya sila pumupunta sa simbahan kasi 100% silang dependent sa akin. Pero itong mga kumpleto ang pag-iisip, palaging nagsisimba, ang iba, professional pa. Pero pag tinatama mo kasi nagkamali, galit, ibig sabihin, yung pagsunod nila kay Kristo, 50-50. Amen. Nakakahiya, no?
Nakakahiya. Sila pa kulang, mga bulag sa pag-iisip. Sila pa ang totoong nakikinig kay Kristo. Pero tayo na kumpleto, ang tataas ng pride natin, pag tinatama tayo, nagagalit tayo, di natin tinatanggap yung correction.